Philippines Diliman and Akita University in Japan. Ayan. He is very smart, very intelligent, and very talented. At siya po ang magtatanong sa ating mga Mula engineers. Let's all welcome Dr. Jace Refran. Hello? Ayan, hello! Good afternoon! Araneta! Ay, mali. Ayan. Tama Thank na you sa so much, Araneta. Jo. Thank you. Thank you. And ang kanyang co-host today, ang punong abala ng lahat ng procurement ng Philippine Space Agency. So yung mga merchandise na napapalunan ninyo sa ating registration booth, siya po ang punong abala dyan. Ang aming Master Procurement Officer. Hindi po yan title sa gobyerno, sorry. Pero siya ang aming master sa procurement. Si Mamshi, si Mamshi Nauru. Magandang hapon, Araneta! Magpakilala po kayo, Mamshi Nauru and Doc Jace, si Master Procurement at si Batikang Geologist. Pinaghandaan kasi namin to, Jo. So, ready? 1, 2, 3. Magandang hapon, Gateway! At magandang hapon, Pilipinas! Ayan. Ako po si Jace Refran mula sa Philippine Space Agency or PhilSA. At ako naman po, si Nao Sanchez, mula rin sa Philippine Space Agency. O PhilSA. To those of you who are wondering or napadaan, hello po sa inyo, nasa taas, nasa third floor. Ayan, maraming salamat po. Dito sa Quantum Skyview, yes, meron po tayong National Government Agency for All Space Matters. At ito po ay tinatawag nating Philippine Space Agency. Ayan. Ayan po, let us also take this opportunity, Doc Jace, no, to say na hindi po kami PSA. Kami po ay PhilSA. PhilSA? PhilSA! PhilSA. Okay. Philippine Space Agency ay tinatawag ding PhilSA. Okay po? Yun po yung acronym natin, Doc Yes, Jace. kasi yung PSA, that would be Philippine Statistics Authority. So iba po yun. Kami po ay PSA din, pero nakuha na kasi yung PSA eh. So PhilSA na lang. Ayan. PhilSA. So Doc Jace, ano nga bang ginagawa natin dito, Doc? Actually, ang ganda ng venue natin, Doc, no? Actually, iniisip ko din. Alam mo, pangarap ko talaga makapagsabi ng Good afternoon, Araneta! So, ayan. Para tayo nasa concert. Natupad na po yung dream ko. So, maraming salamat po for having me here. Okay, so siguro nagtataka rin sila bakit tayo nasa kalagitnaan ng Gateway. Well, you see, in 2019, nabuo ang Philippine Space Agency o PhilSA PhilSA, sa very good. bisa ng Republic Act number 11363 or the Philippine Space Act. Yes, Miss Now. And later on, in 2023, under Proclamation number 302, Philippine Space Week became an annual celebration to be held every August 8 to 14. Nako, Doc Jace, marami pala tayo. Taon-taon pala tayong mag-aabang ng Philippine Space Week. Yes, so every time, palaki ng palaki yung venue. Ala, Oh, yes! Malay mo, sa ano na tayo? Sa ibang venue naman. malay mo sa Philippine Arena na tayo next Oo, time. mas malaki yon. Bigger, broader, and bolder Philippine Space Week. Yes, At ang Miss Now. pag-celebrate natin sa Philippine Space Week ay naglalayon na ipalaganap at malaman ng mas marami pang mga tao ang space science and technology. Yes, Miss Now. Kaya po, maraming salamat po sa pagtutok dito sa aming munting programa. Hello naman po sa second floor sa General, ano ba ang tawag doon? Public. General Admission. General Admission yun yung mga nasa taas. Okay, wala akong tinama, pero general audience. Ayan. So, kaya maraming salamat po for your attention. So, this will be just a short program to interview yung mga Mula scientists natin. And Doc Jace, And engineers. bago po natin sila ma-interview, dun po sa mga gusto pa mong malaman, no, or just curious about the exhibit, you are more than welcome to join us here sa activity area. Yes, so please, andyan lang po yung entrance namin. Wala naman pong bayad yan, free of charge. You can interact with different booths, di ba, exhibitors natin. At pwede rin sila magtanong sa mga PhilSA personnel, Yes. Oo, and other exhibitors. Salamat, maraming salamat po sa ating PSW exhibitors Okay. today. So, Miss Now, ang dami na nating nasabi for our introduction. Oo nga.
Kaya naman, dumako na tayo sa ating programa na pinamagatang Mga kwento galing sa mga inhinyero ng Mula. Ayan, oh. Yeah, thank you. Thank you, palakpakan tayo Pero dyan. Dok, ikaw ba Dok, nung narinig mo yung Philippine Space Agency, ano ba yung unang pumasok sa isip mo? Alam mo, Miss Now, ang unang pumasok sa isip ko nung narinig ko yung Philippine Space Agency or very good, Galing. children. Nung narinig ko yung Philippine Space Agency, ang unang pumasok sa isip ko, wow, trabaho! Trabaho. Ako naman, Doc Jace, ang unang pumasok sa isip ko is bago. New. Para sa bagong Pilipinas. Wow, naisingit mo pa yung... Alright. Paano naman yung ating general audience, general Yes, public? yes. Nirequire kami na bumaba sa audience at magtanong-tanong para itong quiz. So, mauna na ako, Miss Now. Sige, Doc Jace. Parang umiiwas sila agad ng tingin. Eto si... Hello? Nung narinig mo yung Philippine Space Agency, what's the first thing that came to your mind? Yan. Actually po nung high school, dati ko pa pong gustong mag-NASA. Tapos may parang mga bali-balita po noon na magkakaroon ng PhilSA. May mga leaks po nung logo. So syempre, super excited po kasi like that's one step forward for us Filipinos na gustong, maging part ng space industry. Mahina yung... Oh, kita mo yun, Miss. Narinig mo yun. Di siya nakikinig, di ba? Nakikinig ka ba? Yes, Oh. ang sabi ni Ma'am, one step forward ang Philippines dahil sa PhilSA. Yan. Thank you, Ma'am. Thank you. Abante Sa PhilSA. iba? One step daw Abante PhilSA. Yes, Abante PhilSA. Pwede natin na Ayan. hashtag din. Sige. Sa iba pa kaya? Ikaw magtanong ka, Miss Now. Dito naman sa... Iwas ano tingin to? agad sila, oh. Si Sir po, si Ayan, Sir. yes, sir. Ano po yung unang pumasok sa inyo nung narinig yung Philippine Space Agency? Basta most of the outer space ang Outer space, oo. Kasi para na rin tayong, gaya ng sa mga ibang bansa, lumelebel na rin ang Pilipinas. Dahil may view na tayo, magkaka-view na tayo sa outer space. Ayan. So actually, balik na tayo, Miss Now. Oh, sige. Overtime na tayo. Ang sama ng tingin sa atin ni Jo. Ayan. Sayang kasi yung namin. So, actually, ang dami pang pwede nating isipin. Like, for example, Advancement. pwede yun. Pwede ring, Diba? pwede bang alien? Pwede. Ayan. Alien. So, anything outer space, anything beyond yung beyond Earth, di ba? That's Yes. something na pwede nating pag-usapan, talakayan, discussion, di ba? Ay, alam mo, Doc Jace, meron pa akong isang hindi common na pinag-uusapan when you say space. Ano yan? When you heard about space. Ano yung hindi common na napag-uusapan when it comes to space? Yun ay ang mga satellites. Have you heard about Mula? Satellites or yung Diwata? Actually, nga, no? So, if you notice or if you wondering, di ba? Parang satellite, hindi siya common, di ba? Una natin sasabi mga planet. Ano ba yun? Ano Oh. ba yun, Doc Jace? Di ako na yung natanong, di ba? Wait lang. Hanapin ko yung kodigo ko. May kodigo ako dito. Ayan. So, ang satellite ay isang natural or artificial na bagay or object na umiikot sa ating planeta or iba pang mga planeta. Ang buwan ay isang natural satellite, meaning... Talaga ba? Gulat ang kayo, buwan no? pala ay isang natural Yes, satellite. ang buwan ay isang natural satellite, meaning hindi siya ginawa ng tao. This time, we'll be talking about satellites na ginawa ng tao. Okay. So ngunit alam nyo ba, guys, na meron na din tayong satellites na kasalukuyan ding umiikot sa ating daigdig. May mga satellites na tayo na nagagamit natin for navigation or yung mga GPS natin for communications. And I think familiar tayo sa Starlink, no? Yung sa satellite internet. At higit sa lahat is yung for Earth observation. Yes, tama yan, Miss Now. Kaya nakikita niyo yung mga, yung naka-flash dun sa ating, ano ba Sa, tawag dyan? Ceiling. Sky LED Is- wall? TV ceiling. Yan. LED ceiling? Tsaka dito sa ating HIAS board, di ba? Yes. So kita nyo, these are all taken by our by satellites, di ba? Opo. Na umiikot sa ating planeta. So kumbaga parang camera siya, Doc Jace, no? Yes. Oo, Correct. pero mas malalaman pa natin yan kung paano ba nag-work ang satellite when we meet our proud
Engineers. Mula Engineers. Mula Engineers. Kaya para sa hapong ito, makakapanayam natin ang ilan sa mga inhinyero ng PhilSA na pumunta pa ng UK para buuhin at gawin ang isang proudly Pinoy na satellite, ang Mula Satellite. Kaya tara na at kilalanin natin at pakinggan ang mga kwento ng mga inhinyero ng Mula Satellites. Ayan. Oh, pumapalakpak na sila. Excited na ba kayo? Gateway 2! Alright, so before we invite our Mula engineers to come up here on stage, we'd like to acknowledge first the presence of everybody. Ayan, maraming salamat. Ayan, sa mga patinaw sa gilid, General Admissions. Hello! Opo. And I believe nandito din po si... Dito rin sa other side. Hello! Ayan. Nandito rin po ang ating planning officer, si Sir Rosel Vicente. Ay, hello, Sir Rosel! Kaway-kaway naman dyan, sir. Alam mo, siya kasi nagplano ng Mula. Yes, oo. The brain. Na punong abala para mapadala ang ating mga engineers. Yes. Papunta sa UK. Ayan. And also, Doc J, so mga audience natin watching online, no? Yes. We have audiences watching online. So, nasa ba yung camera natin? There! Hi! Hello! Ayan. So, Okay. don't forget to use the hashtag YamangKalawakan for your social media posts. So, habang nanonood kayo sa inyong mga tahanan, sa mga computer shops, ayan. So, please don't forget, i-hashtag nyo naman kami para malagay naman tayo sa engagements doon. Engagements, ginagamit yun for engagements, Miss Now. Opo. Doc Jace, wag na tayo magtumpik-tumpik pa. Tawagin na natin sila. Ang inaabangan ng lahat. Ang ating mga Mula Engineers. Okay. So, coming up on stage, we have Engineer Kezaya Bartilad. We have Dr. Acho Hilario. And we have Engineer Manu Del Rosario. O, di ba kulang tayong ng mic? Wala, by budget cut na agad. Hati na lang kayo. Kala mo engineer eh. Hindi, makikishare ako. Ayan. Una sa lahat po, maraming salamat po for being with us here. And para makilala kayo ng ating audience, sino ba ang mga matatalinong inhinyero na bubuo at bumubuo ng mga satellites from Philippine Space Agency? Ang galing! Okay. So to start up, introduce nyo po muna yung mga sarili ninyo. Yep. Gusto ako kay Jason. Good afternoon, Araneta. Natanggal ko sa bucket list ko yun. Nasa sa feeling. Ako si Dr. Achong Hilario, payload engineer. So, ang task ko for Mula is bumuo dun sa camera na ginagamit natin to take pictures of the Earth. Hello, Doc Ach. So si Doc Ach from Payload, for the payload of the satellite. And Magandang hapon po. Ako po si Kezaya Bartilad, ang RF engineer ng Mula. Ako po ginagawa ko po ay yung sa communication system. So kung paano po tayo magkaka-receive ng signals galing sa satellite sa space at kung paano natin siya bibigyan ng commands papakyat mula sa lupa. Yun po. okay, so thank you, Engineer Kez. Ang sabi ng Engineer Kez, communication sa satellite. And how about the... Kuya, binigyan mo ko ng... Ay, meron na. Communication is key. Ayan. Oo, communication is key. Tandaan Kahit niyo sa yan. lahat, kahit sa anong bagay at syempre, sa satellite din. And Lalong-lalo sa satellite. Oo, lalong-lalo sa satellite. Okay. And last but not the least, we have... Hello, hi. Dinig naman. Hello. Ayun. So, good afternoon po everyone. So, ako po si Manu Del Rosario. Ako naman yung AOCS hardware and GPS engineer po nung Mula. So, sa location ba to, Doc? Ito yung paano ba pinopoint yung satellite? Paano yung orientation niya? Yung paano tumitingin sa Earth? Tsaka kung nasaan yung satellite.
Okay, Sun Navigation. Magpa-quiz tayo ulit, di ba? Mamaya, malalaman natin kung nakikinig talaga Kung ang ating nakikinig mga talaga kayo. audience. Ayan. Ano po napapansin nyo sa ating mga Mula engineers? Guwapo! At magaganda! Ano pa? Ano po? Yung jacket. Yung Oo, jacket. ganda-ganda ng mga Exclusive jacket. merch ba yan? Exclusive ba yan for Mula Engineers? Ano pa po? From this side. Ano napapansin niyo sa ating mga Mula engineers? Mayaman daw! Hala! Hindi po totoo yan. Mamaya kasi meron silang chance na magtanong sa ating mga Mula Engineers, no? Okay, Ayan. okay. So we have si Doc Atch, si Miss Engineer Kes, saka si Engineer Manu, no? So they'll be giving us time para sumagot. Pwede naman, no? Para sa mga questions na possible na hindi natin matanong. Tapos curious talaga sila sa mga tanong nila. Gusto nilang tanungin right here, right now. Diba? Why not? So, Doc Jace, ako may naisip na akong tanong for the general public. Sagutin nyo na lang po. Ano nga po ba yung Mula Satellite? Para saan po ba yung Mula Satellite? Oo, kanina pa kami kasi nagsasabi ng Mula Satellite, Mula Satellite. Ano ba yun? So MULA is an acronym. It stands for Multispectral Unit for Land Assessment. So ibig sabihin, ang MULA ay isang satellite na tumitingin sa Earth at as the name implies, binabantayan natin yung mga nangyayari sa kalupaan. So like kung paano nagbabago yung kalupaan, yung mga palayan, yung mga taniman, paano sa nagbabago, gaano kabilis makalbo yung kagubatan, or kung lalo yumayabong ba yung kagubatan natin. So kung yung mga programa ba para sa kagubatan ay gumagana. So ganun yung purpose ni MULA. So Earth observation, Doc Atch. So na-pick up mo yung Earth observation, no? Na-pick up ko agad. Oh, so para kang merong, tama ba sir? Para merong camera na nakatingin mula sa space? Tama yun, no? So si MULA meron siyang camera so na tumitingin sa space. No? Kayang tumingin, yung lawak na nakikita niya is like 120 kilometers. So malaki. At yung mata natin, nakakita lang ng 3 primary colors, red, green, and blue. Si MULA, yung primary colors niya, 9. So dahil doon, mas marami tayong nalalaman tungkol sa kalupaan. So meron siyang red, green, blue, chartreuse. Kalo talaga. Ang short. Ganun ba yun? Ganun ba yun, Doc Atch? Pwede na. So bukod dun sa red, green, at blue, meron pang mga different wavelengths of light na kayang i-detect ng ating MULA satellite, no? So, wait lang, may alam ako. Parang infrared, ganon? Tama, no? Pwede. So, tama yun. So, yung infrared, kasama yun sa tinitingnan natin. Pero yung maikli lang na tatawag ito, near infrared. Pero Doc Atch, paano ba natin siya makocommand? Paano ba yun? Okay, so para Sino ba yung magkocontrol ba nun? Okay, so para dyan, ang kasasagot natin si Engineer Kes, no? So siya yung in charge sa communications. Pwede mo kasi sigawan yun, Miss Now. Ay! Ay, dito. Picture! Ganun ba yun, Miss Kes? Medyo, pero mas no. So, meron tayong tinatawag natin mga ground station. So, yung mga ground station ay malalaking antena dito sa lupa. So, baka yung iba dito familiar na meron sila yung mga TV satellites na kumukuha ng signal. Oo, yung satellite dish. Satellite dish. So, Yes. yung sa atin, parang ganun din, pero mas malalaki. So, meron tayong isa sa Davao. Ang ginagawa niya, tuwing dadaan yung MULA, ay itatrack niya along the sky. So, susundan niya ng tingin. Habang sinusundan niya ng tingin, kinukumusta niya. So, sasabihin niya, kumusta yung battery mo, kumusta yung camera mo, kumusta yung systems mo. So, makikita niya yon yung MULA, habang dumadaan siya, nagsisend siya ng signals pababa. Sasabihin niya, okay, ito yung battery ko, ito yung mga naka-on, ito yung mga naka-off. Tapos, kasama din doon is yung mga sinasabi natin from the ground, ano ba yung pipicturean ni MULA, kailan, saan, at paano. So, sasabihin niya, okay, kailangan mong picturean ngayon ay yung mga nasa Ilocos, titignan mo yung mga field ng gantong araw. Sa susunod naman na sasabihin niya, okay, nakuha ko na yung picture, pwede ko nang isend pababa. So pagdating nun, pagdaan niya ulit ng Pilipinas, ibababa na niya yung signal gamit ng mga antena natin. So picture na yun na ibababa and then ibibigay na natin yon sa magpa-process ng data at eventually doon sa mga makikinabang ng data natin.
Okay, ang ganda ng explanation ni Engineer Kez. Wow. Grabe. Napaka-komplikado na pero ang Oo. dali lang isipin, no? Oo. So pag dumaan yung mula Yung satellite, satellite sa tapos nakita siya Pilipinas. nung satellite dish, no? Yung ground station. Tapos magkakamustahan sila. Kumusta yung battery mo? Health, fitness check. Fitness check, fit check, ganyan. Tapos pag okay na, eto, uutusan na kita. Ganyan. Mag-take ka ng picture sa Ilocos. Ganon. Okay. Ang galing. Tapos pagbalik niya, sasabihin ng mula, pagbalik ko, isesend ko sa'yo yung mga photos. Tatag na lang kita, parang ganon. Hashtag Yamang Kalawakan. Hashtag yamang ka. Ang galing. Ganon Ang pala galing. yun. Pero sabi mo, Engineer Kez, mag-uutos. Kayo yung magbibigay ng command sa mula satellite. Pero paano naman po gagalaw yung satellite? May mechanism ba doon? Paano gumagalaw yung location or the navigation? Paano yun? Napaka-importante. Explain ni Engineer Manu. Ang galing ng transition niyo. Diba? Pre-practice kasi natin to. So, yun nga. So, nagpadala na ng communication si ground station kay Mula. So, para magawa yung mission na yon, syempre, dadaan si Mula sa tapat ng Pilipinas. Pwedeng yung satellite kasi, hindi nakatutok sa ground. Pwedeng nakatutok siya sa, naka-angle Sky? siya. Yung parang Hindi dapat, pero pwedeng mangyari yon. So, ang gusto kasi natin, parating nakatutok yung camera sa lupa. Sa perpendicular dun sa lupa. So, kailangan natin ngayon yung attitude and orbit control. Yung satellite natin, may attitude. May attitude ang satellite. Attitude siya. So, attitude meaning, yun yung orientation ng satellite. So, yun, kailangan pinapoint yon towards the Earth, kung ano yung target. Tapos nun, habang gumagalaw siya, nagtitake siya ng picture. Habang nakapoint din yun, dapat hindi masyadong mag-vibrate yung satellite. So, meron tayong mga pang-stabilize, meron tayong mga sensors na sabi, medyo magalaw ka na, slow down. No? Parang pag Nanginginig din pala siya, no? Nanginginig siya. Parang blurred yung para hindi blurred yung Hindi picture. blurred yung picture. So technically, sir, kayo ay ang driver ng mula satellite. Pretty much. Tapos yun din, so di ba pag nagda-drive ka, ngayon may mga GPS tayo and stuff. So yun din yung rule ko doon. So may GPS kasi na parang maglo-locate, nasan ka na ba? Nasan na ba si Mula? Pwedeng nasa pala siya, nasa Australia pala siya. Tapos nagpicture na siya. Ang inutos ng ground station kailangan nasa sa Davao, sa Ilocos, sabi nga, 'di ba? O di mali na 'yon. So dapat dapat alam ni Mula kung nasaan siya bago siya mag-take ng picture. So parang pagkaraan ng 500 metro, pumicture. Tapos hindi siya nagpicture. So ganun yung mangyayari. So si Sir Manu pala, si Engineer Manu pala yung nagbibigay ng ganong Ganong location, navigation, ganyan. Ang galing, 3 pa lang yan, 3 pa lang yan. Paano pa kaya kung Ilan ba sila, Miss Oo. Now? Ilan nga ba sila, Doc Jace? Oo, sa mga hindi nakakaalam, sila po ay... Quiz natin yan mamaya. Sila po Quiz ay... natin yan. Ay, ikaw-quiz ba yan? Ay, Oo, ikaw-quiz mamaya. daw. Hindi, pero sabihin na natin para merong manote nila, Ayun si ate, may hawak siyang papel, Okay. sige. Ilan ba sila? Sila po ay 16. Mula engineer. 16 mula engineers na pumunta ng UK para mag-train sa paggawa ng mula satellite. And each one of them ay kumbaga responsible. So si Ms. Kes sa communication, si Doc Atch dun sa payload, dun sa camera, no? Tapos si Engineer Mano naman dun sa kumaliwa, pumicture. Ayun, Doc Jace, nasabi mo rin kanina na sila, Doc Atch, Engineer Kez, and Engineer Manu ay pumunta sa UK para mag-train, no? Ano nga ba yung, ako curious ako ano nga ba yung typical day ng mga mula engineers while you are in UK training? Ano nga ba yung, ano bang ginagawa niya doon? Ako sasagot. Alakala mo naman pumunta ng UK, no? Parang feeling ko nag-English silang gano'n. Yeah, right? Oo, tsaa sila. Yeah, right? Yeah, right. Ayan, so, ang question ni Miss Now ay, ano po ba yung typical day nyo nung nandun kayo sa UK? And how many,
How many months? How many years did you, Okay, so for me, 1.5 year ako sa UK. Ang typical day, kung weekday, siyempre, malapit lang kasi yung bahay ko from SSTL, where saan namin binubuo yung satellite. So, gigising ako, then maliligo, breakfast, walk to the office kasi malapit lang nga. So, lakad lang ako. Tapos also, most of the time, kaharap mo ay computer kasi design work, sa computer mo siya ginagawa. And then, from time to time, nasa lab, no? Kung kailangan mong i-check yung gamit, kung may gamit, kung available ba yung gamit, or kung kailangan mong, in the latter parts, nagguglu-glu ka na ng mga kung ano-ano doon, so nasa lab. No? So, and then, funny thing is, mula doon sa SSTL, walking distance lang din yung Surrey Sports Park. So, May park. May sports park. Oh, sports So, park. Ayan, Miss Na, may picture pala sa likod. So, yeah, so ito ako na habang tinetest namin yung sensor, yung naka-yellow na small Ang sa dami, likod ng Doc box na yan. Jeez. Ang daming wires. Ang daming wires. Kailangan nila ng Detector. wire management. And, yeah. Yan, Engineer Kes, marami silang wires, no? Kasi it takes a lot of wires to do wireless. So, yun yung joke namin doon. Quote, joke. Yun. So yeah, so again, mula dun sa SSTL, kapag pagod ka na, pwede ka pumunta ng sports park. So naglalaro ako ng badminton twice a week. Pagod ka na, nag-badminton ka pa. Iba talaga ang mga mula Parang engineer. satellite, Doc Jace. Fitness check. Ay, oo, fitness Kasi check. malayo sila sa Mahirap mga loved magkasakit, ones no? nila. Yes. Kung mag-isa ka lang sa bahay, mahirap magkasakit. So, dapat healthy ka. Kaakibat ng isang pagiging mula engineer ay iyong sakripisyo mo. Sakripisyo mo dahil nasa malayo yung inyong mga pamilya, di ba? How about you? Thank you, Doc Atch. How about you, Engineer Kes? Ano ba yung typical day setup mo nung nasa UK ka? So, typical day would be sa umaga, magbabike ako papuntang work. So, yun na yung pinaka-cardio. And then, in the middle of it, magre-regret na nag-bike ako to work. Kasi pataas yung binabike ko. Pero pagdating sa office, ayun, kukumustahin ako nung mentor ko. So, dun sa office setup namin, talagang embedded kami dun sa work environment. So, meron kaming mga mentor na nag-instruct sa amin, nagtuturo sa amin, nag-guide sa amin nung gagawin. So, in the morning, dadaan yun sa area ko, then mag-uusap kami, okay, ano yung plan natin for today, ano na yung updates sa mga systems natin. May mga modules ba, Engineer Kes, na binibigay ang iyong mentor for you? Yung sa mentor ko, meron yung iba parang, okay, kung sa start, kailangan mag-simulate ng antennas. So, may training yon na pwedeng gawin online. Pero yung iba, puro mga documents on how the system works, kung paano yung design niya, yung testing na gagawin namin. So, naka-document yun lahat. So, there is actually a specific lesson plan created para sa mga specified topics or Yes. ano Meron yun? kaming parang training plan. Kasi yung Training plan, satellite yeah. development niya, starting design. And then, gagawin na siya. Sa dulo, itetest mo na siya. So, at different phases, iba-iba yung kailangan naming matutunan na skills para pagbalik namin ng Pilipinas, makapagawa kami ng satellite. So, yun talaga yung every time, every moment, parang iba-iba yung kailangan na aralin. And pagdating doon, kung nasa lab na yung module natin, kailangan na nating i-test. So, dadiretso na kami sa lab. I think yung isang picture previously, andun, nagtetest na kami ng actual modules. So, yan. So, ako yung nandito sa lower right, nagtetest kami niyan. Yung nakikita nyo sa bandang left ay oven actually yan, no? So, nalagay namin din yung module. Oo. Thank you, Engineer Kes. Ako, curious lang ako, ha? And I'm sure, curious din ang audience natin. Bakit nga ba kayo naka-lab gown? Ano ba yung, may hazardous effects ba sa katawan? Ang Yung paggawa wire. ng wire? Oo. Ang dami kasing wire baka dangerous yan. Oo. Tell us something about... Kasi kailangan clean room environment, no? So parang minimize yung foreign objects dun sa
flight hardware. Flight, ibig sabihin yung aakit What's the na sa reason space. behind that, engineer? Kasi pwede yun na maka-affect dun sa So yung oil mo sa kamay, kailangan naka-gloves ka. Ganun pala yun, no? So kailangan, and then lahat yan para din walang static. Alam niyo yung pag umawa kayo ng bakal, tapos May ano sparks. yun? Ay, oo. Ako May lagi sparks akong yun. Oo, may sparks. Oo. Sa lab na to, bawal yung spark. Bawal yung sparks. So, bawal ang spark Yun. sa So, yun lab yung- na. Sa lab lang naman. oh. Pero sa love, Ay, pwede. Sige, naisingit mo yun. Ayun pala yung reason Yun behind pala. bakit sila naka So, bawal lang yung walis-walis. Ganon, ano? Bawal yun. Bawal yung Okay, walis-walis. bawal. So, ano din pala sila, no? Into cleanliness. So, Cle- grabe, Cleanliness is next to no? Satelliteness? satellite success. Satellite success. Ayan. Palakpakan naman dyan, Ano ba guys. yan? Philippine Space Agency. Oo! PhilSA! Very good. Engineer Mano, your turn. Ano bang everyday na ginagawa? What is a typical day for you, sir? Bale kasi magkabahay kami nitong si Kez. Kung siya nagbabike, ako nagbabus. Kasi ayoko nung regret na sinasabi niya kanina. So, every time, medyo mga 3 kilometers din away from yung office kasi namin. So, magbabas ako galing sa town, pupunta sa office. Tapos nun, pretty much the same kay Kez kasi kami yung nag-interface sa hardware eh. So, kapag may hardware na dumating, sige, inspect nyo yan, i-test niyo yan, etc. So, most of the time, nakakulong kami sa lab. Tapos, nandun lang, antayin mong may signal na magbago, etc. Hopefully, walang magbabago kasi intended siya na static lang. Hopefully, walang magbabago. Walang magbabago. Pero grabe, no? Grabe yung sakripisyo nila, no? Ganun yung setup nila and yung discipline nila sa katawan. Cleanliness, fitness check, and yung pag-monitor na dapat standard lang yung ating Within standard, Within the Within standard. standard, yes. Okay. Yung ating ginagawang mula satellite. It's very good. Grabe. Alam mo, natutuwa ako kasi ang next question natin dito, since gumagawa po tayo ng satellite, no, tas ang dami-dami niyang mga, ang tawag doon, parang subsystems may tawag doon, no? Ang daming subsystems, may pang-communication, meron doon sa payload, meron doon sa GPS, ganyan-ganyan. Anong pinagkaiba ngayon nung Mula as a satellite from all the other satellites? Magandang tanong yan, Doc Jace, ha? Hindi kasi parang brand X, ganyan, di ba? What makes Mula from the Philippines different? Yan. Bukod sa proudly Pinoy satellite siya, what makes it different? Okay, so una sa lahat yung pagpili natin ng tinatawag natin na bands, no? Ito yung mga kulay, sabi ko kanina, na Kulay. nakikita ng satellite natin. Ito ay pinili ng mga scientista natin. So, matagal na before pa 2019, before 2019 nag-usapan may mga nag-ipon-ipon ng mga satellite upang mga scientista upang i-decide ano tong mga titignan natin. Tapos Ano ba yung mga titignan okay, so, ni Mula? ayun titignan natin yung gusto natin makita gaano ba kalusog yung mga pananim natin. Gaano ba Agriculture. gaano ba kasigla yung kagubatan. Forestry. Nagbago ba yung paggamit natin ng lupa? Land use change. Ayan, so mga ganun, no? At may mga particular tayong, at dahil doon, pinili natin kung ano yung resolution na kailangan natin. Gaano kaliit yung gusto natin makita, ang detalye. Anong kulay ang sisilipin natin? Nasaan kulay ba nagkakaroon ng pagbabago? So pinag-isipan natin mabuti kung paano ito magiging operational. So parang, ano siya, Miss Now? Parang, sige, happy birthday po! So parang ano siya, Miss... sige, happy birthday. Happy Ayun. birthday. Huwag na tayo sumabay, Miss Now. Ayun. So bale, ano siya, no? So bale, parang ano siya, yung, kumbaga, yung mga challenges, yung mga kailangan nating masolusyonan dito sa Pilipinas, yung mga scientists parang nag-group together sila, tapos parang sabi nila, malaking problema tayo sa agriculture,
malaking problema tayo sa coastal monitoring. Parang gano'n, ano? And then eventually, yung information na yon eventually became an idea to create a satellite that would actually try to address yung mga challenges na yun. Tama ba, Doc Ach? Yeah, tama yun, no? And kailangan natin maintindihan na yung satellite na to, tool siya, no? So, and parang pipili ng screwdriver. Kung maliit yung tornilyo mo, hindi ka gagamit ng malaking screwdriver. Or hindi ka gagamit ng sledgehammer para magbaon ng maliit na pako dun sa kahoy, no? So sinukat natin to para to sa pangangailangan natin. According to the Filipinos' needs. Filipino needs talaga. So parang Filipino needs, Filipino-made tool. Ang galing! And made in Philippines? for Hindi. the Filipinos. Made for the Filipinos by Filipinos. Ayan. Okay. So, Doc Jace, may isa pa talaga akong tatanong sa mga mula engineers natin, no? Ano pa ba yung mga avenue ng mga karamihan? Kunyari ako, isa akong estudyante, ganyan. Tapos, interesado ako sa space, sa Philippine Space Agency. Ano ba yung mga oportunidad na maaaring makuha natin dito sa satellite crafting natin? Opportunities, like may internship ba tayo? Pwede ba yon? As for that, yes, may mga internship tayo. Tapos, actually, some of our interns are here. So, they're willing to join us. Pero, more of like, we try to encourage them into building parts of the satellite, maybe at least like a model. Hindi naman yung actual satellite itself at this moment. Tapos meron din naman tayong mga scholarships na geared towards building a satellite. Gaya po nung mga scholars natin kahapon na bumisita, nag-build sila ng Maya 7, mga cube satellites. So possible, may mga ganong opportunities po meron tayo sa PhilSA. Kumbaga, Miss Now, when our engineers actually created a satellite out of a design or a blueprint or an idea na gusto natin na ma-address yung mga particular challenges, we are also opening that as an opportunity for our fellow Filipinos to become part nung, kumbaga, yung ginagawa natin sa Philippine Space Agency. So like for example, once na nandun na si Mula, nagpipicture-picture na siya, ganyan. So, we also need the help of other researchers para, anong gagawin natin doon sa picture na sinend ni Mula, di ba? So, paano natin siya itatranslate ngayon, yung mga pictures na yun ni Mula, doon sa particular needs natin. So, like for example, ano bang nangyayari doon sa reforestation project ng isang agency, di ba? Or ano bang nangyayari doon sa, nung nagkaroon ng oil spill, diba? Saan yung... mga baha, no, Doc Or Jace? mga baha, diba? So, si Mula is just a tool and then yung data or yung image na pinoprovide niya, nasa tao pa rin pala talaga, no? Nasa Mula ang picture, nasa tao ang gawa. Yes. Ganon. Okay. Parang ako sumagot, no? Oo. Pero ano pa po bang masasabi ninyo sa ating general public ngayon sa last day ng Philippine Space Week? Baka may gusto kayong message, sabihin, may gusto ko bang batiin, inspirational ganyan. message. Chance mo na to, ang daming nakatingin, no? So, maraming salamat sa suporta nyo sa Philippine Space Week, sa mga nandito sumama sa amin, panoorin kami, at makasama namin dito. No? So, maraming salamat sa inyo lahat. Since nagpasalamat na si Doc Ach, ang gusto ko siguro sabihin ay sana ma-inspire din tayo bilang mga Pilipino na kaya natin ma-achieve yung mga ganitong mga satellite or mga technologies na dati hindi natin nagagawa. Ngayon, kaya natin. Kayang-kaya ng Pilipinas. We need more women in STEM. Yes! Okay, Sir Manu. Sige, ayun. Ulitin ko lang, thank you for everyone who helped. Kahit po yung mga staff namin sa PhilSA, hindi lang naman po yung engineers yung gumawa ng Mula itself. Para makarating kami sa UK, may mga staff kami dyan na yan, yung si Rosel nga po, di ba? Yun yung parang driver namin. Tapos, andyan si Jason, si Bibilin, nag-assist sa amin to
help us build Mula remotely. Parang ganon. And I guess, thank you very much. Siyempre, yung ating science staff, si Doc Jace, at yung GSD. Dahil sa inyong tulong, may logistics po tayo at meron tayong parang data na, yung data na ibibigay namin sa inyo, better use for the Filipino people. Ayan. Thank you so much, Engineer Manon. Na-shout out patuloy tayo. Oo eh. At alam ko marami sa atin dito sa Madla ang na-inspire at naging curious, no? Sa mga ginagawa ng ating mga Mula engineers, no? At hindi lang syempre sa Mula engineers, kundi sa satellites, sa Mula itself. Ayan. So, tayo na, Doc Jace. Ala. Bababa muna tayo sa ating audience Oh. at magtatanong kung ibibigay ang kanilang mic para magtanong sa ating mga Mula engineers. Ayan. So, mas malakas tong mic na to. Oo nga. Sige. So, bababa kami ngayon dito sa audience for a chance na makakapagtanong sa ating mga Mula engineer. Yung mga umiikot pa sa ating mga exhibit, bigyan nyo naman kami ng chance dito para mabigyan kayo ng pagkakataon para magtanong. Meron bang gusto mag-volunteer dito sa mga nakaupo dito? Iwas talaga sila ng tingin. Nakaganoon talaga sila, oh. Wala. Ayan, si ma'am. Hello. Your name, where are you from? Hi, I'm Laurice Angeles po. I'm from Rappler. And I've been actually following the PhilSys building of satellites and all that. So it's really exciting. Yung question is, where are the rest of the 16 engineers still in the UK? And ano na lang yung mga final touches na lang ba and all that. And we're all really excited for the launch. So meron na bang final month or date for that? Andyan po yung aming project leader. Sobrang loaded nung question, ano? Thank you so much po. Pero ang sagot po nun ay nasa UK pa po sila. Ang nasa, na po tayo, assembly phase. So, ina-assemble na po si Mula. And then, ang next po niya ay nasa testing phase na po tayo. And then, for next year, we will be launching sometime next year. Yeah, yun yung aming... Thank you so much. And we're also aware na, like you said, na hindi lang engineers yung nag-work on the satellite. It's an entire team effort. Are you confident that after you've launched Mula, yung ginawa nyo sa UK, are you confident that after learning so much in the UK, you are able to replicate what you did in the UK here in the Philippines? Are you feeling confident right now? I'm feeling excited and scared at the same time. Siyempre, malaking endeavor po yun sa amin na dahil kami na po yung magli-lead ng paggawa as to kami yung tumutulong sa paggawa nung nasa UK. I think most of us naman parang confident naman po kami na at least parts of it will be easily done. Some of it will have some challenges, definitely. And I think tutulungan pa rin naman po tayo ng mga kausap natin sa ibang bansa para at least maging smooth sailing yung paggawa natin ng localized version ni Mula. Yun po. Last question. I know that Mula is not yet done, but there are plans to replicate here in the Philippines. Are there more satellites or other projects that you're in the pipeline or you're looking forward to? And paano siya na-realize? Sino yung mga tumutulong? Like you said, there are other countries that we're working with. Sino kaya yung mga yan? Okay, as far as developing satellites and satellite components, I think ito importante, no? Na hindi lang satellite, kundi satellite components is concerned, may mga local efforts po tayo. So, for example, yung pagbuo ng camera, susubukan natin bumuo ng maliliit na camera na for space. So, hindi siya kasing laki ng ginagamit kay Mula, pero it's a step forward. Kasi pag nakabuo tayo ng maliit, pwedeng palakihin ng unti, then palakihin pa, then palakihin, until makabuo tayo ng kapareho ng kay Mula. No? So, ganun din, pati yung mga computers on board, susubukan nating buuin, pati yung structure, yung shape ni Mula, no? So,
naghahanap tayo ng mga partners sa private sector, sa industry, para makapartner natin sa pagbuo ng mga ito, no? So, yan. Are the three of you still going back to the UK? Wala pong parang fixed plan. So just in case na kailangan na po kaming bumalik, we are, ang makakasagot po niyan ay yung aming project leader kung mayroon pong pondo kami. At kung ano-ano pong bagay. Pero as for now, wala pong parang fixed na plano. So pwedeng bumalik kung kailangan. Thank you so much. Good luck. Dagdagan ko lang po, no, merong mga 6 o 7 Mula engineers na paikot-ikot sa lugar na to ngayon. So, 3 nandito, 3 dyan sa baba. So, hanapin niyo po ng isa pa. Pero, nandito lang po sila. So, tanong-tanong lang po kayo. Thank you so much. Good luck po to Mula. Maraming salamat po. Para pala silang Pokemon, Diyan lang sila. Ay, may question ata dito. Naman natin sila. Ay, Kayo hello naman po kayo, Ayun naman kayo to be acknowledged. Yung ating mga Ayan. Mula engineers na nasa crowd. Palakpakan din po natin sila. Ayan. So, pangalan, and then message. 1 word lang, sir. Hello, ako po si Roel de la Cruz, downstream engineer ng Mula. Para sa applications naman ng magiging images ng Mula. Hello, Engineer Roel. Floyd Fortes po, onboard data handling engineer ni Mula. Yun, explain ko na lang sometime. Lapitan nyo na lang daw si Engineer Floyd. And? Israel Bautista po, or IZ Bautista, project manager and project leader po ng Mula. Essentially, ang punong abala sa mga nangyayari dito sa stage event na to. So, thank you po sa yung message po kayo. Hindi kayo nag-message. Kukunin ko na yung message niya. Yan. So, ito pong Mula ay, syempre, sinisigurado natin na bawat sentimo na ginastos ng gobyerno ay pakikinabangan natin. No? Kaya asahan po ninyo sa mga susunod na taon ay gagamitin natin sa abot natin makakaya para makatulong sa bawat Pilipino itong mga images, pati yung future satellites na ilo-launch ng Philippine Space Agency. So salamat po sa suporta ng bawat Pilipino. Yes, thank you. Thank you, sir. Doc IZ. Nakaka-inspire, no? Kala mo Bawat tatakbong sentimo. kongreso, no? Bawat sentimo. Ayan, nabawat sentimo pa tayo. I think may question dito. Ito naman po, may question din po dito. Hello. Hi, what's your name? You have a question for Ate Kes. To go to her WAP. You want to go to her? Okay. But we don't have stairs. Here, you can come with me here. Ang hirap naman, in English pa ako nung bata eh. You be careful. What's your name, baby? Lucas. Lucas! Oh, be careful, be careful. Ayan, that's Ate Kes. You say hello to Ate Kes and then you give your question na. What's your question, baby? What's your question? Nagkwentuhan lang sila doon. What's your question to Ate Kes? Namimiss niya. Namimiss lang naman kasi niya si Ate Namimiss Kes. niya. Kayo naman, feeling nyo naman magtatanong kasi agad galing yung sa bata. UK. 1 year and a half kasi sa UK si Kes. 1 year and a half kasi si Kes sa UK. So na-miss. 1 year and a half po ang ating mga muli. Miss, now, hanap na lang muna ako dito or ikaw na hanap. Okay, sige. Iwas tingin na naman agad sila Meron eh. pa po. Wala, any volunteer. Sa labas po kaya. Dito po kaya sa... Papalabasin mo pa ako ng ano? Dito Ayun, lang. Kayo po. Wala po kayong tanong. Do you have hello, a question for Ate and Kuyas? No question. No question siya. Naintindihan naman daw niya. Ay, eto. Hello. Hello po. Hello po. Curious lang po ako for Mula Engineers. Very hypothetical question lang to. Ano po, I mean, you mentioned kanina na of course it was with the help of our scientists who studied kung ano yung mga needs ng Philippines, right? That's the reason why we have Mula. Now, if you could launch, hypothetically lang po so anyone can answer. If you could launch any satellite mission for the Philippines, without budget limit or technical limits, what would it be and what problems will it primarily solve? Yun lang. Una na ako para di ako maunahan. I'll launch a SAR mission. So instead of, kasi yung Mula camera, so this is an optical camera, meaning pag may cloud cover over the area na kailangan niyang picturean, ang mapipicturean niya ay yung clouds. So, ang gusto ko ay yung
synthetic aperture radar, so or SAR. So radar siya, meaning ang gamit niyang pang-sense or pang-picture ng lupa ay electromagnetic waves. So kahit may cloud, makikita niya or tatagos yung signal sa cloud, makikita niya yung lupa. So ano yung mga issues na cover niya would be mostly yung mga flooding events. So kung may bagyo, hindi natin mapipicturean agad yung lupa kasi puro pa cloud. Pero kung SAR na yung gamit natin, makikita natin agad yung ilalim na hindi kailangan mag-worry na may cloud cover tayo. So yun, inunahan ko na kayo. Ayun. Nakaharap daw pala ako sa camera. Hello po sa ating mga online viewers. Ayan. Ayun. So don't forget to use the hashtag YamangKalawakan for your social media posts. We'll see that. Okay, so we have a question here. Parang kinabahan na tuloy siya. You have a question, di ba? Slight lang po. Hi po, I'm Neil. Good if you may question. remember me. Yung question ko po is, how did you get your jackets po? How did you get your jackets daw? Is that exclusive? It is exclusive. Ala, para may ibang babato ng jacket dito. Bigyan ng jacket! Say. Doc Jace, may question din dito. Ay, may question na dito. From our little Hello. boy. Hi, what's your name, baby? My name is Ayan. Ayan, hello. Okay, so what's your question? My question is, take pictures of the moon. Nagtitake daw Can po ba you na take pictures of the moon? Sige. Kasi as far as I know. You talk to Ayan. Ayan. Ang pagkakaalam ko, like, as far as I remember, with a British accent, I'll try. There was a satellite before. It's a project by one of our engineers then. Took a photo of the moon with, I think it was Diwata 2, if I'm not mistaken. So Diwata 2 was pointed, instead of pointing it to the Earth, it was pointed to the moon using the camera, and then it took photos of the moon. Although it's not the best resolution, but it was able to take photos of the moon. Wow, interesting. And actually, that photo of the moon taken by Diwata is actually used as a cover photo for one of our publications in the agency. So mamaya nasa quiz yan. Lalabas yan. Anong publication yung ginamitan ng photo of the moon ng Uy, Diwata? gusto ko yan ha. Gusto ko makita yan, Doc Jace ha. Tignan ko din yun. Hingi natin sa Fred yung picture. Oo, okay. Thank you, Ayan. Thank you. Ayan. Alright. Pamangkin ko yun. Next question. Next question, any May other questions volunteer? pa po kayo? Ayun, yun, Doc? si Sir. Ito. Bato-bato, pick nga kayo. Ayaw nila. Ano ba? Sino ba talaga? Good afternoon po. Question ko lang po is with regards sa contingency plan. I mean, kasi di ba when it comes to satellites like ours, itong kay Mula, it will be delivered in space via rocket launch. So may space vehicle tayong gagamitin. Question ko lang po is, what if, for example, is number one, nagkaroon ng failure to launch yung rocket. Kunyari, while traveling to space, nagkaroon ng crash. So, baka hindi natin ma-recover yung Mula satellite. And secondly, what if na-launch na natin yung Mula satellite, pero for some reason, nagkaroon ng malfunction either yung camera or other parts niya. So, hindi siya makapag-function well. Meron po ba tayong contingency plan for those two specific situations? Doon sa first, we do have insurance. Pwede mong tanungin yung katabi mo for the details. Pero meron tayong insurance, correct me if I'm wrong. And then doon sa pangalawa, yung design natin, meron tayong redundancy. So yung mga systems natin, kung wari sa akin, merong dalawang transmitter, dalawang receiver. So doble-doble yun. No? So pag may nag-fail yung isa, may gagana pa yung isa. And tinatry natin
na i-minimize yung mga tinatawag nating single point failures. So, kaya tayo naglalagay ng redundancy. Although, syempre, may mga systems na medyo mahal para gawing redundant, like yung camera, no? Hindi tayo pwede maglagay ng dalawang camera. For that, baka mas si Doc Ach? Yeah. So for systems like yung payload, wala siyang redundancy, no? So wala tayong redundant payload. Hindi kakasya yun. Pero ang nangyari dyan is very extensive yung pag-aaral mo nung design. So pag nag-design ka, katakot-takot na analysis yon na kailangan pagdaanan to make sure na yung mga na wala kang na-miss na kahit ano. No? So, at kaya rin tatagal yung design work. Kasama doon yung pag-simulate ng environment on a computer, yung final element analysis. So ginagawa natin lahat yon to make sure na as much as possible, yung sasabi nga ni Engineer Kes, minimize yung single point failures. Yun. So parang meron palang may copy yung mga certain components, no? Pero meron din mga components tulad nung kay Doc Ach na hindi pala pwedeng makopya. Pero extensive ang Extensive. pag-aaral nila Oo. doon. Making it sure na walang papalya. Single point Oo. failure. Oo, maiwasan na. Dami ko na-pick up today. Oh. Na-pick up nyo ba yon? Mamaya lalabas yan sa quiz. 50-item quiz. Meron pa po bang... Meron pa po ba tayong quiz? Ayan. Ayan, sir. Ay, meron pa sa... Ay, meron sa... Ayan. Meron, sir. okay. Eto na muna si Sir, tapos then followed by you. Hello po, ako po si JR, isa pong student. Gusto ko lang po malaman, no? Admirable po na yung PhilSA po is making our place in space. If ako po gusto ko pong maging mula engineer in the future, ano po ba dapat kurso or school po ang pwede ko pong puntahan in the future po? Ayun lang po. In terms of school, wala namang specific school na parang finifilter out. Parang kung capable ka naman, dadaan ka naman sa proseso ng pagtanggap do sa mula engineer, for example. As for sa courses, hindi rin naman specific. Mas may advantage lang kung, let's say, galing ka sa engineering background na more electronics, mechanical, electrical, materials engineering. So yun yung mga may advantage. Tapos pwede rin sa physics ka. Even chemists are encouraged to join us. Sa downstream, meron din po tayong mga genetic engineers, geologists, geographers. So, hindi naman siya limited. Yung certain courses have more advantage on different aspects of MULA. So, ganun lang naman yung pag-treat sa kanya. So, saan ka mas appropriate is more of your background and of what your expertise lies in. Kung saan ka daw magaling at saan magiging proud sa'yo si Mama. Ang galing. Ayan. Sa ika nga nila, nothing is impossible. Ang dami pa lang pwedeng pwedeng courses. Hindi lang engineering, yes, no? Hindi lang engineering. Thank you for that question, sir. Thank you for that and answer. thank you, our engineers. Next question from... Good afternoon po. I am Piolo, a genetic engineer with my friends po. So, as we all know, curious po kami sa after po na launching next year. Kailan po yung targeted timeline kung kailan po magiging available yung MULA products sa space data ng PhilSA. Yun lang po. Curious lang po kami sa timeline. And kung anong products po ba yung expected from MULA satellites, maliban po sa satellite images, kung meron din po ba mga vector and rasters under different projects po? For the first question, kailan maging available yung satellite data products? Medyo mahirap magbigay ng timeline kasi sa simula meron pa siyang launch early orbit na procedures, tapos magka-calibrate pa kami, CalVal. And then after pang mag-calibrate, kasi ila-launch mo sa space yung camera, pag-take mo ng picture, pantay ba yung niya, hindi mo alam. So, kakalibrate mo pa yon, check mo kung yung nakita niyang green talaga. After nun, doon pa lang siya maging available as a product. No? So, that could take a span of parang
Some missions go mga 6 months para mag-launch mag-early ops and calibration, validation. Yan. So, dagdagan ko, no? So, yun nga. So, sasabi ni Engineer Kaz kanina, after launch, may tinatawag na in-orbit commissioning tsaka yung calibration and validation. So, ang mangyayari sa in-orbit commissioning, i-systems check muna, no? Yung sasabi ni Ms. Naoki na fit check. So, i-fit check mo muna si Mula. Lahat ba ng systems gumagana? Kasi, nung lumipad siya, kinalog siya ng malakas na malakas, no? So ano yung mga nangyari? May nangyari bang masama? So, yon. After doing all of that, that takes about 3 months, no? Give or take. Tapos, i-check pa ngayon yung images. So, i-calibrate pa natin yon. Pag pinicturean ni Mula yon, it's a number from 0 to, I think, 1024. So, pero paano mo i-interpret yung number na yon? Paano mo iintindihin yung number na yon? So, dun papasok yung calibration. Tapos, after nun, pag chinek mo yung image, imamap mo pa yan, ilalagay mo yung pixel doon sa actual location on the ground. Yun tatawag natin georeferencing. So dadaanan pa natin yon bago siya maging in a form na kapaki-kapinapang sa lahat. Ngayon, kung kailan mo siya magagamit as product, depende po kung anong level yung pinag-uusapan natin. Sa downstream, may mga different data product levels. No? So kung gusto mo yung raw data na numero at ikaw ang gusto mo mag-process ng lahat, baka pwede sa umpisa pa na makuha mo na, no? Once maging available. So, pero ano po, no? Pag-uusapan niyo pa po yan. So, ito po yung mga kasama namin, sina Engineer Roel, sina Doc IZ. Yan po yung specialty nila, no? So, pwede nyo silang kausapin dyan tungkol sa mga ganyang bagay. No? So, yan po. Ayun. So, parang kailangan pala ng processing pa, no? Ayan. Processing. Oo, Madaming process. Madaming process. So, hindi lang pala pagka-picture ng Mula, yun na yun, magagamit mo na agad. Kailangan mo muna palang hanapin kung nasan siya, nasang parte siya ng mundo. Georeferencing, yung tawag, no? And then, kailangan mo rin malaman kung tama ba yung nakikita yung pixel mo, kung green ba, i-validate kung green ba talaga yung green, o red ba talaga yung red, or blue ba talaga yung blue. Ayan. Thank you for that question. Thank you for that question. Okay, meron pa dito. Dito madami na kayo. Kanina nagtatawag kami, ngayon Hindi, marami pa namang time. Sige, go ahead. Where are you from? Your name, where are you from, and your question. Hello, I'm Stephen from University of the Philippines, Diliman. Department of Mechanical Engineering. So, to Mula engineers, first of all, thank you for your service. So, my question is, I'm just really curious about the repeatability of pag-manufacture ng Mula satellite. Yung pag-design or yung pag-manufacture niya ba ay based or standardized? Or like may sunod talagang standards, or by standards like talagang strict standards kung paano siya i-design, or you have or the engineers have the liberty to apply changes that deem fit sa design na, for example, optimization or like for low cost applications. And if so, gaano siya ka-extensive or like talagang very studied ba yung magiging feasibility or hindi naman? Okay, so may context siguro sa question mo muna is, in terms of design, ang mga spacecraft, meron tinatawag na heritage. So may history sila. So, since napaka-risky, katulad nga ng question earlier, napaka-risky na maglagay ng object in space. Tapos, anong mangyari kung may, may hindi gumana doon? So, yung heritage ay nagme-make sure na itong component na to, napalipad na namin sa space, gumana na siya, wala siyang issues. So, kung hanggat hindi mo pa kailangan i-upgrade yung heritage mo or nagsaserve pa siya ng purpose mo, hindi mo pa siya papalitan. So, yung components natin sa Mula, meron siyang levels of, may categories siya of heritage. So, may mga components siya na mas bagong gawa, like yung camera, and may components siya na may mga missions na in space na yun na yung same component na kinikerry nila. So, yun yung design philosophy ng mga satellite in general.
tapos natagdagan ko siguro, since sinabi ni Sir na siya ay taga Department of Mechanical Engineering, on a more mechanical engineering standpoint, kapag ginagawa yung mga technical drawings, may mga nakalagay na tolerances yon. And we usually follow particular standards in stating ano yung mga tolerances. So I think for the optomechanical systems, it's ASME version ng GD&T. So may mga standards, but as far as kung paano ka makakarating sa design na yon, minsan engineering decisions eh. To add on din sa sinabi nila. So, meron din namang mga missions na tinatawag nating tech demonstration missions. So, yun yung chance mo na mag-introduce ng components na something new. Tapos, may innovation ka na ilalagay. Pero yun nga, kailangan mo muna kasing i-ascertain eh. Kaya, Formula's operation, ano kasi siya, operational satellite siya. So, intended siya for civic use, etc. So, we're trying to de-risk it na lahat may heritage as much as possible. So, yun nga, pag may tech demonstration missions, dun usually nilalagay yung mga innovations sa design, parang lightweighting methods na bago, etc. So, until magkaroon ng space heritage yun, hanggang tech demonstration missions yung principle. Although pwede pa rin namang i-apply sa yung mga ganun sa operational satellites, it's just that mas mataas yung risk mo. So, we're trying to limit that. Yun lang. Yes. So parang kailangan pala you follow the design, talaga strictly follow the design, tapos parang may certain tolerance lang na pwede. Pero since nga operational yung gusto natin, yung intent natin for Mula is we stick to the design. Yes. Yes. And limit the risk. Limit the risk. De-risk it. The risk. Ayan, so we have another question. Thank you so much po, sir. Where are you from and your question? Hello, I'm Neil po from Mapua. Question lang po, syempre as engineers who have trained in the UK, you know, first world country na medyo advanced in this industry, and then as, of course, Filipinos who made one of the first Filipino-made satellites, apart from the recent, syempre, with the establishment ng PhilSA, mas lumuwag yung policy, mas nag-support yung policy towards space science. And apart from that, yung capacity building din, of course, example nga po, yung training ninyo is a good capacity building parang program. With that, what do you think else needs to happen, or what else do you think need ng industry nito sa Pilipinas to support that capacity building and that policy further? Magandang question. Medyo mabigat yung tanong niya, no? Parang into the future medyo question. hindi ko alam kung amin pa ba dapat to. Parang help po sa DDG namin. Hindi, pero to answer your question, PhilSA is not just about us engineers. Maraming sectors ng PhilSA. We have policy, may legal kami, may international cooperation from education, so it spans a lot of things. So all of those are important para makakreate ng good space ecosystem. In terms of industry, syempre, you have to start somewhere. Kaya nga kami nagsimula. And then after this, we want to localize the parang development of the next Mula satellite. We have several projects in the pipeline that actually address your question, like Industrious, which siya yung project leader. Maybe you can explain. Well, yeah. So sa Industrious, hindi ako yung project leader, pero ako yung isa sa parang nakipag-interface sa industries natin dito sa Philippines. So actually may mga tao po dito na nakatrabaho natin sa Industrious na from private industries. So I think si Sir John Lee somewhere here, si Sir Ruben din po, nandito po sila ngayon. Ang example po nun si Applied Machining
So sila po yung engineers po nila, trinain namin to build some components. Pero not for Mula. Sabi ko nga ba yun, yung satellite po namin sa 3U satellite lang. So tinry namin i-reinforce and turuan sila na sa space standards, kung ano ba yung mga kailangan para ma-accept din sila yung mga components nila into space. Kasi as far as I can see, yung components nila, industrial grade naman eh. Tapos konting push na lang, pwede na siya for space. So it's just a matter of like meeting the standards and refining it a bit. Yeah. So kumbaga, building the satellite is one thing, pero there are so many other sectors pa talaga na natatouch. Like for example, in education, something has to be done, di ba? Introducing space science. Space education. Space education sa ating mga elementary, high school students, di ba? May mga partner din kami sa universities, like sa Incredal na project namin. So nag-invite din kami ng mga universities to have their mission be integrated into the satellite ng Maya 7 nga, for example. Tapos yung sa UP din, we partner with different research opportunities na i-gear towards space. So, not just UP naman. Pwede rin naman like other universities. Yeah. Malay mo ang Mapua. Pwede rin Mapua, why not? Baka naman, Mapua, tulungan nyo naman din kami. Baka po may mga kasali si Sir sa mga organizations doon sa Mapua. And you can tell about PhilSA's mission and vision, ganyan. And yung mga scholarships and programs ng PhilSA. Also, Miss Now, Doc Jace, dagdagan ko lang din yung sinabi ni Sir Manu tsaka ni Engineer Kez. Apart from building, kasama na kailangan yung capability yung testing. No? Isang bahagi pa yon. No? So, kailangan din nating na facilities to test. So, sa ngayon, we're partnering with a few institutions like DTI, BPS, and EPDC for environment testing, and EMC, EMI tests. ITDI, yeah. ITDI, and also MIRDC, no? So we're partnering with AMCEN. So, andito silang lahat, no? So you could look at their booths, kausapin sila. So isa pa palang avenue yun, no? Sir, Doc Atch, yung testing. Oo, kailangan din yan ng Pilipinas. So literally, there is space for everybody in the space industry. All right, so we have, thank you so much. We have another question. Ayun, good afternoon. Question from Christine, a previous intern from PhilSA also. So, engineers, with your assessment of our current technical capacity, how far along do you think are we from developing our own satellite dedicated for communications or SATCOM systems? And maybe you can add, you can give us some considerations in order for us to reach that goal. Yun po. Thank you. Kung technical capacity, the Filipino is very technically capable. Wow. Yeah. I agree, 100%. We need resources. So right now, there's actually a call for a public-private partnership towards the development of a satellite communication satellite. So it's getting there. So yeah, I hope that answers your question. So technically capable, eto lang. Resources lang pala yung kailangan natin. Wow. Thank you very much po, Engineer. Any Thank you very much. Si Ma'am Rappler uli. Hello. Just to curious because I just want to ask each of you if this is the first satellite you've worked on, and how does it feel working on PhilSA's flagship project for a very, very long time? Siguro, mauna na ako. For me, the answer to the question is no. I've worked with Diwata 1, Diwata 2, and then Mula. And then, yung mga CubeSats, I've been, tumutulong lang from that time, mga queries ng mga students on our CubeSats. So, the answer to the question is no. So, how does it feel na working on Mula? Well, it's something new for me. So, yeah, very, very exciting to do that.
For me, so this is the first satellite I've directly been involved with for the development. Pero previously, I was part of the project that built the Diwata satellites as well. And so the feeling would be really exciting, but it's also scary at the same time because parang pagbalik nga, we want to keep the momentum going. So pag nabigyan tayo ng resources, we want to keep building satellites for the Filipino people. Yeah. Sa akin naman po, this is the first satellite na nag-work rin ako. So before kasi more on robotics yung mas pinapakilaman ko. But now, since nabigyan na opportunity to work with Mula, so it's quite, I don't know, daunting. Na ano lang. Pero yun nga, sabi ko, scary but exciting. Ano pa ba? Wala na akong masabi. It's cool to work in space. Yun yung sabi. So, I mean, passion ko talaga siya nung bata ako na parang nung may opportunity na dito sa Philippines, I grabbed the opportunity to work with here. Yeah. Okay, thank you. Thank you po. So when I was a young boy. Oo. Hindi, kasi sabi nga ng ating mga Mula engineers, no, scary. Scary. Daunting. Pero, it is exciting. No? Exciting kasi we are making sure na bawat sentimo ng proyektong ito ay mailalagay sa tama at sa ayos. We will also like to acknowledge the presence of the director of the Space Technology System Mission. Space Technology Mission Systems Bureau, Director Mark. Hello, Director Mark. Thank you for... Ay, may tanong. May tanong pala. Ayan. Siya po pala yung director, so siya yung boss ng mga boss ng mga boss. Director Mark, may question daw po kayo. Ay, yung bata. Hello. What's your name and what's your question for the Mula engineer? Kiko. Have you measured the surface of Venus that is not hot anymore? Have you measured the surface of Venus that is not hot anymore? Kanina meron tayong moon. Ngayon meron tayong Venus. You have 3 seconds to answer the question. Okay, measuring the surface of Venus is very difficult. Okay, so we have a very thick atmosphere, which means much of the electromagnetic waves, regardless of frequency, takes a hard time to get through from the satellite orbiting Venus towards the surface. Okay, so measuring the surface itself is very difficult. But a few space engineers, scientists did send probes to Venus, and they were able to capture a few images. I forgot which mission was that. But then after reaching the surface of Venus, it shut down after a few hours, I believe, because of the extreme condition in Venus. So we tried, but it's very difficult. It's very difficult. Ayan. Malay mo naman. But maybe when you do grow up and you and you're able to become a space scientist or space engineer yourself, you can find a way to measure the topology of Venus. That's not impossible. Wow, thank you very much, Kiko, no? For that question. And soon, aabangan natin. Ang kanilang henerasyon. Kanilang henerasyon, sasabihin niya, I have measured the surface of Venus that is not hot anymore. Yes. Sa ano yung mga 2030 Philippine Space Week yun. When I was a young boy, I asked a question. My father took me to Gateway to see the engineers. Ang galing. Hindi na ako kakanta, okay na yun. Ay, may question daw from the other side. Okay, thank you very much, baby. On the other side po, sino yung may question? Last na po. Okay. So, just curious lang. I-rephrase ko lang yung question ko kanina. No,
parang with the Philippines, of course, investing in space capabilities, basahin ko na, and still relying on foreign data for many critical needs. From your standpoint, what should be the government's top priority for satellite engineering in the next 5 to 10 years to better address national concerns? And not necessarily naman, of course, to the point yet na we are self-reliant in disaster response and climate monitoring or whatever. But, or should I say, what are the key barriers, whether technical, institutional, political, aside from budget concern, that we must overcome to achieve these priorities? Yan lang. So, okay. Try kong i-answer. Sir Mark, huwag mo akong papagalitan sa sagot ko. More of ano lang, I think, so more sa experience ko, sa interaction ko with a lot of people when we talk about PhilSA, tatanong nila, capable na ba yan for weather forecasting? It's a main concern here in the Philippines. So, I think yun yung isa sa parang pwede nating targetin, a weather satellite that is capable of observing yung, at least yung area natin sa Philippines. Ang problem kasi nun, we would need to go into a geostationary orbit na mas mataas na capabilities ng satellite at mas marami, aside from budget na mas malaki ang pangangailangan natin. Yung technical expertise din, kailangan nating i-build din towards that. And yung facilities natin to support that is needed din. So maraming hurdles that we have to go into it. So maybe siguro participation from the public sector then can help on this endeavor. So parang I think yun yung sagot ko for that question. I'm not sure kung may sagot sila. Dagdagan ko yung sagot ni Engineer Manu. So, at tingin ko, ang unang kailangan natin is a roadmap. No? So, kailangan natin ng development roadmap. Ano yung mga target satellites natin? Kailan natin sila kailangan? No? So, ano ba yung ano yung urgent? Ano yung most urgent? Very urgent, least urgent, not so urgent. So ano yung mga to, no? So, and then, ano yung mga satellites that address these needs, no? And kailan natin sila kailangan. Then that will also tell us ano yung mga skills na kailangan nating buuin, no? So for now, for example, we built a multispectral optical imaging satellite. Then a few years later, sabi kailangan natin ng SAR. So meaning kailangan natin mag-build ng capability for SAR. So I think yun yung unang kailangan. Kailangan natin ng roadmap. Ano yung mga kailangan nating satellites? Ano yung needs, kailan sila kailangan, at ano yung mga kailangan nating matutunan para magawa yon. And then ano yung mga capabilities, ano infrastructure yung kailangan para magawa yon. That puts these things in a timeline. So, and in the same way, kung ikaw ay industry, papasok ka sa, alam mo kung saan ka papasok, ano yung capability ko, saan ako papasok. For me, I guess it's probably quite the same. Although for the roadmap, I think PhilSA already has a roadmap for the satellites that we plan on launching, including what missions we want to launch. One really important thing is not just effort from PhilSA, but effort from the whole country, including industry, including general public. Kasi sino ba yung makikinabang dun sa ginagawa natin, kundi yung general public din naman. So we need the images to really provide for the people. Then next is, for the industry, one thing na very good to see in the UK was that within the country, you can get sources for their parts. So we hope for the industry to be capable in the next few years to address our needs as a space agency. So space grade na yung kanilang components. So right now we have what we call space adjacent components. So yun yung malapit na maging space grade, sabi nga ni Manu.
Yeah, and then we need more interest from the people to go into this industry, so space. So right now, if you want a career in space, medyo limited yung options mo in the Philippines. But we hope in the future na mas marami na silang options. May mga companies that are space startups na. So not just PhilSA, we want everyone to be involved dun sa pagiging space capable nation natin. Importante yun. Thank you for Thank that you very much for the question. Oo. Actually, loaded yung question. Ay, balik na tayo sa Oo. stage daw. Pero Pinapabalik na po kami. gusto ko lang ma-emphasize na kasama ng mga Mula Engineers at ng PhilSA ang bawat Pilipino sa advokasiyang ito. Tatakbo ka din ba? Tatakbo ka din ba? Parang Hindi po, ako Ayan. tatakbo. Hindi, pero Huwag po importante kayo yun, mag-alala. Hal, sa lahat na nakikinig, mga nandyan, Kasama nandito ngayon. namin- kasama po kayo namin dito kayo sa adhikain sa ating adhikain for creating the Mula satellite. No? Kasi hindi lang naman ito para sa Philippine Space Agency, para po ito sa ating lahat, para maging mas capable tayo in using space. Kasi after all, space is for all. Diba? Yes. Okay, so maraming salamat po sa mga questions natin on-site. We also have questions dito sa ating online viewers. Ayan, may chance na kayo. Asa na ba? Ayan. Hello, may chance na kayo. We're picking 2 questions here. So the first question is it possible to have a launch site dito sa Pinas? At if ever, is PSA yung ginamit niya. Hindi siya nakikinig. If ever, is PhilSA pa rin ba ang may hawak ng space launchers? Ayan. So ulit, is it possible daw po ba to have a launch site dito sa Pilipinas? And if ever, PhilSA po ba yung may hawak nun? Hindi ko alam. Kasi hindi namin cover yan. Pero I think meron ng talks on, kasi bago magkaroon ng what we call a spaceport, which is yung launch site, you have to have policy for it. So, kailangan mo ng regulations, ano ba yung pwede, ano hindi pwede, paano ba yun mangyayari. So, I think they're working on that sa agency. So, that's all I could Ayan, say. so tama po yun. So, actually, it's still in the talks, diba? Pinag-uusapan pa rin yan. And eventually, yes, to answer the question din, PhilSA pa rin yung may hawak doon. Base dun sa RA 11363 natin, which is the Philippine Space Act. Ayan. Kailangan lang na may formulate yung mga polisiya. Kailangan muna may polisiya muna talaga siya before natin siya kumbaga parang bago natin i-pursue yung endeavor of having a spaceport. Pero definitely, it's the Philippine Space Agency o PhilSA ang magagawa nun. Ayan. Okay, so next question daw is, in terms of the courses daw po, no, yung aeronautical engineering daw po ba or yung aerospace engineering, kasama po ba yun sa mga kurso na may advantage? Siyempre. Definitely. Definitely. Ayan, so to answer your question, yung aeronautical engineer, aerospace engineer po, that's part, sa mga nanonood online, yun po, yun pong sagot. Pwede po. 101%. 101%. Okay, so I think it's almost time na maraming salamat Ang po. dami kong natutunan, Doc Jace. Ako pa lang to, ha? How much more yung mga talagang nakikinig dito sa Gateway 2? Yes. Yes, Miss Nao. Actually, ako din, marami din ako natutunan. Especially sa mga questions from the audience. Maraming salamat po sa inyong participation. Okay, so with that, we'd like to say thank you. Maraming salamat sa ating mga engineers. Doc Ach, Miss Engineer Kes, Engineer Manu. At sa mga nanonood on-site and online, pati po sa mga nasa taas. Hello! Ando na yung camera. Mag-hello kayo doon sa camera. Oh. Hello! Hello! Ayan. So maraming salamat po. Muli, ako po si Jace Refran. At ako naman po si Nao Sanchez. Ayan, maraming salamat po. Sige, practicein muna natin to. Ready? 1, 2, 3. Maraming salamat sa inyong lahat. At ito po ang mga kwento galing sa mga inhinyero ng Mula. Ayan. Before we end, isang selfie daw from the stage. Yung mga sa concerts. Alam mo yun? Yung sa mga concerts, di ba? Ayan. So magsa-selfie tayo. Cellphone ko na lang gamit. Don't forget to use our hashtag. Ayan. Don't forget to use our hashtag Yamang Kalawakan. And this will be the last day of the Philippine Space Week celebration dito sa Gateway. So
kung sa mga di pa po nakakapasok, pwede po kayo pumasok dito sa loob. Magtanong-tanong po sa mga engineers. Ay, oo po tayo. Paano ba? Ayan, bababa sila. Oh. Ayan, kita kayo lahat. Ready? In 3. Ayan. 3, 2, 1. Alright, hashtag Yamang Kalawakan. Maraming salamat po. Maraming salamat